Sinisimula na ng Office of the Ombudsman ngayong linggo ang preliminary investigation sa 6 na reklamo kaugnay sa questionable umunong proyekto kontra baha sa Oriental Mindoro at Bulacan. Bukod sa flood control projects, sisilipin din daw ng Ombudsman ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. May unang balita si Salima Refran. Morning po nag-file po. 6 na reklamo sa ilang maanomaliang flood control projects ang sasalang na sa preliminary investigation sa Office of the Ombudsman ngayong linggo. Yung case ng Mindoro Oriental at yung case ng Bulacan Ghost Projects, paumpisan ko na this week ang PI. Una rito ang mga reklamong graft at malversation of public funds na inirekomenda ng ICI para sa 289 million peso flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa SunWest Incorporated na dating pag-aari ni dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co, napunta ang kontrata. Ang Department of Justice at NBI naman ang naghain ng ikalawang set ng mga reklamong graft, malversation through falsification at perjury para sa 5 ghost projects sa ilalim ng DPWH First Engineering District of Bulacan. Respondents dito sina dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, kontratistang si Sally Santos at iba pang tauhan ng DPWH. Kasi yan, kung fact-finding lang, meron nang naging pagtingin ang DOJ. Pero just the same, sa PI, pwede pa naman i-adjust lahat yan. Just another day of evaluation before we pass it on to PI, before we form the panels that will conduct the preliminary investigation. Nagbukas na rin ang motu proprio investigation ng Office of the Ombudsman sa mga proyekto ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana na isang contractor. Bukod sa flood control projects, kasama sa mga sinisilip ang pagpapatayo ng Commission on Audit Building sa Quezon City. I had a meeting and I got a rundown of files about the activities of alleged activities of Commissioner Mario Lipana and his wife and their Olympus Mining Corporation that participated in government projects. Not only government projects in DPWH, supply of fire trucks and other government stuff. Nakausap na rin daw ni Ombudsman Remulla ang DPWH para sa pagkuha ng mga kinakailangang mga dokumento sa mga gumugulong pang mga investigasyon sa flood control projects. Isang DPWH Undersecretary raw ang tinalaga para rito. Samantala, hinihingi ni Remulla ang courtesy resignation ng 204 Office of the Ombudsman employees na inilagay raw sa pwesto nito lang Hulyo, panahong magre-retiro na ang dating ombudsman na si Samuel Martires. You don't want to be arriving in a place, tapos lahat ng empty seats na ina-expect mo ng mga, para sa mga kasama mo, na-fill up naman bigla. Hindi naman dapat gano'n, di ba? So marami kasing, yung parang considered as para midnight appointees. So we have to work that policy. Ito ang unang balita sa Salima Refran para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.